Jayto ng Alphon Channel. So, ano nga ba yung mga skills na dapat natin matutunan bilang mga lalaki? So, ang isang skill na dapat natin matutunan bilang mga lalaki is kung paano natin protektahan yung sarili natin. Para maprotektahan din natin yung asawa natin, girlfriend, o yung pamilya natin. So, importante matutunan natin kung paano natin i-defend yung sarili natin. Ang isa pang skill na dapat natin matutunan is yung paano tayo magiging matapang. In a sense na kahit na kinakabahan kang gawin yung isang bagay, gagawin mo pa rin. Kahit na kinakabahan. Kasi the more na ginagawa mo yung isang bagay, the more na in-express mo yung sarili mo sa isang bagay na kung nakinakabahan ka, lalong mawawala yung fear mo na yun. Meron ang saying na, do the thing you fear, and the death of fear is certain. Or meron pa isang kasabihan na, punch fear in the face. Kahit na kinakabahan ka, gawin mo pa rin. Hindi yung lalaki tayo tapos may isang bagay na takot kang gawin, hindi mo na gagawin kasi takot ka. Unless, alam mo naman na delikado sa buhay mo, di ba? Huwag mo nang gawin. Pero kung hindi naman, natutunan mong gawin yun bagay na kahit na kinakabahan ka. Tapang tayo. Isipin mo yung mga sundalo. Yung mga sundalo, pupunta sila sa laban na hindi nila alam kung makakabalik pa sila ng buhay o hindi na. Huwag mo sabihin na hindi sila kinakabahan yung mga yan. Pero, gagawin nila yung dapat nilang gawin. Ang isang skill pa na dapat meron tayo is yung meron tayong resilience. Ang isang sample dyan is yung yung bamboo. Yung bamboo, yung kawayan, kahit na malakas yung hangin, yung ulan, yung bagyo, hindi yan napuputol. Hihiga lang yun ng konti, yuyuko lang yun ng konti, pero babangin ulit. So, sa atin, sa buhay natin, kapag nahihirapan tayo sa isang bagay, sige lang, show up. Parang sa school, nahihirapan ka sa school, kahit nahihirapan ka, pumasok ka lang. 50%, basta you showed up, 50% successful ka na. So, sige lang. At meron tayong ganun, yung resilience na tinatawag na kahit anong hirap, anong ups and downs, hindi tayo sumusuko. Laban lang tayo ng laban. Kasi malalampasan din natin yan. Mas magiging malakas tayo, mas magiging matalino tayo kapag nandyan tayo lagi. Hindi tayo sumusuko. Laban lang tayo. Kapag may problema tayo, huwag kang mag-focus masyado sa problema na nandun ka na lang lagi sa problema. Dapat, isipin mo yung problema, i-analyze mo yung problema, and then mas mag-focus ka sa solution. Ano yung mga pwedeng gawin? Ito yung problema ko, ano yung mga solutions nito? Kung hindi mo man maisip, humingi ka ng advice. Kasi yung mga successful na tao, kahit sinong tao na successful sa sports, sa negosyo, sa buhay, meron yung mga mentor, meron yung mga, hindi sila takot, hindi sila nahiyang humingi ng tulong dun sa mga taong alam nilang expert dun sa kung ano man yung problema nila. Humingi sila ng advice. Kasi kapag humingi ka ng tulong sa isang tao, na, let's say, problema mo dito, as may kakilala kang tao na magaling dito, na pagdaanan niya to, huwag ka matakot na humingi ng advice sa kanya. Kasi yung tao na yan, willing, very much willing, hindi mo alam, very much willing yan na tulungan ka. So, huwag kang matakot na humingi ng advice dun sa mga taong na-experience na yon and naging successful. Huwag kang hihingi ng advice dun sa mga taong kaibigan mo lang dahil komportable ka, pero baka maling advice ang mabigay sa'yo. So, importante yung humingi ka ng tulong, ng advice dun sa taong magaling dun sa problema na yun. Napagdaanan niya yung problema niya, naging successful siya. And ang isa pang skill is yung physical well-being. Dapat as much as possible, wala kang bisyo, hindi ka manginginom, iwasan mo sigarilyo, drugs lalo na. Kasi alam naman natin hindi yun maganda. As much as possible, iwasan natin yan. Kasi, kumbaga sa laban, lagi tayong talo ng mga malalakas sa atin, yung mga may disiplina, yung mga malalakas ang katawan. Di ba? Kapag may sakit ka na, wala na yun. So, wala kang self-confidence, hindi ka parang magiging successful nun. Kung sakitin ka o hindi mo inaalagaan yung sarili mo. So, alagaan mo yung sarili mo kasi nag-iisang bahay mo yan. Yung katawan mo is nag-iisang bahay mo yan. Pwede ka magkaroon ng bahay kahit ilan lang gusto mo, pero yung katawan mo nag-iisa yan. Pagka nasira yan, tapos ka na. So, alagaan mo yung katawan mo.
Ang isa pang skill na dapat matutunan is yung maging independent. So, dapat kaya mong buhayin yung sarili mo, magkaroon ka ng, kung nag-aaral ka, mag-aaral ka mabuti kasi yun yung opportunity mo, chance mo yun na mag-aral. Hindi lahat ng tao nakapag-aral. So, mag-aral ka mabuti, trabaho ka, magkaroon ka ng skill. Kung hindi ka man nag-aaral, magkaroon ka ng skills na magkakaroon ka ng extra income na alam mong mabubuhay ka. So, dapat self-sufficient ka. Hindi mo kailangang umasa sa ibang tao. Dapat natutunan natin yung bilang mga lalaki. Paano tayo bubuhay ng pamilya kung hindi natin kayang buhayin yung sarili natin? Self-sufficient tayo. Independent tayo. Wala din namang masamang humingi ng tulong kapag kailangan mo, pero hindi ka dapat lagi humingi ng tulong. Dapat kaya mo yung buhayin yung sarili mo. At tutunan mo rin yung skill na meron kang, kung ano yung sinabi mo, i-honor mo yung sinabi mo. Sa ibang tao, nagpangako ka, i-honor mo yun as much as you can. At meron kang integridad. Kasi pag wala ka nun, bilang lalaki, wala kang kwenta. So, dapat matutunan mo yung meron kang integridad tsaka honor. So, yun. Sa sarili mo, lalo na sa sarili mo. Pag pinangako mo sa sarili mo na gagawin mo to, gawin mo yun. Ang isa pang skill is yung ma-master mo yung skill mo, yung trabaho mo, i-try mong to be the best person na galingan mo yun, maging magaling ka dun sa skills na yun. Sabi ko dapat i-honor mo yung sinabi mo, meron kang kredibilidad, dapat responsable ka. Kapag may ginawa kang mali, nagkamali ka, tanggapin mo, aminin mo nagkamali ka. Hindi weakness yung tanggapin yung pagkakamali. Strength yun kasi hindi madaling gawin yun. Tanggapin mo yung pagkakamali mo, mag-apologize ka sa ibang tao kung may napektuhan na ibang tao, mag-apologize ka, and then make your best na wag mo nang ulitin yun. Matuto ka dun sa pagkakamali na yun. And the best na learning is yung pagkakamali ng iba. Wag mo nang gawin. Kung nakita mo sa iba na mali yun, matuto ka na wag mo nang gawin para hindi mo na ma-experience yung pagkakamali yan. Ang isa pang skill na dapat mong matutunan is yung pagiging protective ka sa sarili mo, sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo. Dapat matutunan natin yun kasi bilang lalaki dapat alam natin yun. Kaya nga sabi ko nung una, ang isang skills na dapat natin matutunan is yung paano natin protektahin yung sarili. Boxing, jiu-jitsu, or kung ano mang panang defense ang pwede mong matutunan. So, dapat alam natin yun bilang lalaki. Kasi hindi natin mapoprotekta ng pamilya natin kung hindi natin kaya i-defend yung sarili natin, di ba? Huwag ka naman mag-umpisa ng gulo, ng away. Ang ano natin is i-defend yung sarili natin. Ang isa pang skill na dapat natin matutunan is yung pagiging adventurous. Hindi lang to about traveling. Adventurous in a way na sa trabaho, pwede ka rin mag-explore ng ibang trabaho, ibang experience, skills. Dapat open tayo sa ganun. Hindi yung kung ano lang yung komportable sa atin, yun na tayo. Bilang lalaki, hindi lang sa lalaki, dapat tayo lahat lumalabas sa comfort zone, tinatawag. Kasi walang growth sa comfort zone. Kumbaga, ang comfort zone, kung saan tayo komportable lang, yung nasa sinampupunan ka ng nanay mo, komportable ka dun eh. Yun ang pinaka-safe ka, komportable ka, warm, meron kang nourishment nung tinatanggap galing sa nanay mo. Pero, kung hindi ka lalabas sa nanay mo, hindi mo ma-experience tong mundo, hindi mo ma-enjoy. So, ang growth wala sa comfort zone. Nasa labas ng comfort zone. So, dapat maging adventurous tayo. Subukan mo mag-try ng iba. Ibang experience, ibang skills para sa personal growth mo din yun. So, ang isa pang skill na dapat natin matutunan is yung mental toughness. Dapat emotionally, psychologically, strong tayo. So, maganda yung adventurous ka, nagtatry ka ng ibang bagay, nagkakamali ka, marami kang na-experience, marami kang natutunan, marami kang paghihirap. Mas maganda yon na magiging emotional, mentally strong. Na kahit na under pressure tayo, relax lang tayo. Ang ginagawa ng mga sundalo, mga Navy SEAL, ang technique nila para maging relax lang sila kahit na under pressure sila is box breathing na tinatawag. Box breathing. So, inhale,
count ka ng 4, tas hold mo ng 4, count ng 4, hold, and then exhale ka ng 4. Tas relax ulit ng 4. Tas count ka ulit ka ng 4, inhale. Box breathing, nakakatulong yun. Under pressure sila, nakipagbakbakan sila, nakipagbarilan sila, pero relax lang sila. Kasi kapag under pressure ka, hindi ka makakapag-isip ng maayos. So limited ang ang vision mo, ang isip mo. So kapag relax ka, nakikita mo lahat ng sitwasyon, lahat anong problema nakikita mo, mas malaki yung view mo sa problema, sa sitwasyon. Mas makakapag-decide ka ng maayos. So yun ang technique. Experience and box breathing. Kapag under stress ka, relax ka lang, box breathing ka. Yun ang isa sa dapat natin matutunan. Mental toughness bilang mga lalaki. And importante rin yung yung bilang mga lalaki, importante din yung magaling tayo makipag kung ano yung relationship natin sa ibang tao. Dapat mag-aalang tayo, friendly as much as possible. Respeto sa ibang tao. Hindi mo binibase yung trato mo based dun sa trabaho niya. So let's say janitor, tatratuhin mo na ng parang mababang tao. Mali yun. Kung ano yung respeto mo sa janitor, yung respeto mo sa presidente o sa manager, dapat pareho yan. Tao yan, may pamilya yan, may mga anak yan na tumitingala sa kanila. So it's just that yun ang trabaho nila. So dapat matutunan mo na irespeto lahat ng tao, hindi yung depende sa trabaho nila. Importante rin yung matutunan natin kung paano yung competitiveness. Kung sa sports, maganda sa sports, na de-develop yung healthy competition, competitive mo, na improve mo yung sarili mo, dahil isang way yun para improve mo yung personal growth mo. So magandang meron kang sports para magkaroon ka ng sense of competitiveness, healthy competitiveness. Hindi yung asaran na kayo ng mga kalaban, hindi. Irespeto mo siya, nice game. Pag nanalo kayo, good game. Di ba? Parang ganun. Walang pikunan. Pag tatalo kayo, good game din, di ba? Ang galing nyo, ganyan. So respeto. So nade-develop yung pagka may sports ka, nade-develop yung self-discipline mo, yung pag-alaga mo sa sarili mo, sa katawan mo, respeto din dun sa ibang kalaban mo. So maganda yung ma-expose tayo sa mga ganun. Ang isa pang skills na dapat natin matutunan is yung matututo ka ng mga DIY, do-it-yourself skills sa bahay. Paano magpalit ng bumbilya, paano magpalit ng gulong ng sasakyan, paano magpalit ng tubo ng tubig, ng gripo. Dapat tutunan mo yun. Bilang lalaki, dapat alam natin yun. Lalo na magpapamilya tayo. So dapat alam natin yun. And then ipasa mo sa magiging anak mo. So dapat alam natin yung bilang mga lalaki, yung pagiging handyman. Ang isa pang skill na dapat natin matutunan is yung pagiging provider natin. So aral ka, trabaho ka, i-master mo tong skill mo na to para magkaroon ka ng income, makapag-provide ka sa family mo, di ba? So, dapat tutunan natin yun. Hindi tayo puro sugal, bisyo, babae. Yun. Kung mga babae ka, dapat yung wala kang girlfriend o wala kang asawa. Gawin mo yun. Pero kapag may girlfriend ka na, may asawa ka na, hindi stick to one ka na. Ang isa pang skill na dapat natin matutunan is yung emotional, emotional intelligence. Dapat emotionally mature na tayo, dapat improve natin yung sarili natin. Dati hindi tayo yung isip bata. Dapat improve natin yung sarili natin everyday. May mga YouTube videos na ngayon, kung gusto mo ng Tagalog, magbasa ka ng libro. May mga librong summary na Tagalog kung gusto mo ng Tagalog na free sa YouTube. Instead na mag-scroll ka ng Facebook or YouTube o kung ano man na porn pinapanood mo, improve mo yung sarili mo. Ina-improve mo yung sarili mo, mas malaking chance mo na makakilala ka ng babae, mas malaking chance mo na sagutin ka ng babae dahil ini-improve mo yung sarili mo. So instead na sayangin mo yung oras mo sa inom, sa bisyo, sa laskwatsa,
sa porn, i-improve mo na yung sarili mo. Mag-ipon ka, improve mo yung sarili mo. Mas malaking chance mong may makilala kang babae na based dun sa gusto mong babae. Hindi yung kung ano man yung tira-tirang babae na lang kasi wala kang mahanap na babae, di ba? Walang pumatol sa yung babae. So, kaya importante yung disiplina. Magkaroon ka ng discipline sa sarili. It will lead to personal growth mo. Mas importante actually ang disiplina kaysa sa motivation. Kasi ang motivation, let's say, Christmas season, kumain ng marami, tapos feeling mo ang taba mo na. So, by January, motivated ka na mag-workout. Pero yung motivation na yon hanggang January lang yon. Pagdating ng Feb onwards, wala na naman yan. Pero yung disiplina, kung disiplinado ka everyday, meron kang sistema, meron kang sinusunod na to-do list, check mo yun, everyday, disiplinado ka, nagigising ka ng ganitong oras, matutulog ka ng ganitong oras, disiplinado ka ng ito lang yung kakainin mo, mas importante, mas magiging successful ka nun. Kasi yung motivation, akit ng ganyan, tapos bababa din yung ganyan, mabilis. Pero kung motivated, kung disiplinado ka, mas mahaba yun, dire-diretso yun. So, mas importante ang disiplina. So, matutunan mong magkaroon ka ng disiplina. So, isa ring skills na dapat natin matutunan bilang mga lalaki, yung kung paano tayo magturo ng mga natutunan natin. So, kung magaling kang, let's say, sa sasakyan, tuturuan mo yung younger brother mo or kung sino man, pagdating ng panahon, pag may sarili ka ng pamilya, tuturo mo, may ipapasa mo yung sa anak mo. So, importante yung matutunan natin kung paano tayo magturo. Pero syempre, umpisa, kaya nga sabi ko, may mga skills tayong dapat tayong master na matutunan para may maituro tayo. So, importante sa lalaki yun. Responsibilidad natin bilang mga lalaki yun na maituro natin yung, may pasa natin yung mga skills na alam natin. Kaya itong ginagawa ko ngayon, yung mga natutunan ko na kung paano, anong dapat gawin, tsaka ano yung mga hindi dapat gawin bilang lalaki, itinuturo ko sa iyo ngayon. So, yun ang isa sa mga skills na dapat natin tututunan bilang mga lalaki. Kaya yun, kapag tutunan mo yun, yung mga bagay na yung sinabi ko, mas magiging yung confidence mo sa sarili mo. So, mas malaking chance mong makahanap ng trabaho, mas malaking chance mong mapasagot yung nililigawan mo. So, mas magiging successful ka sa buhay kapag alam mo yung mga skills na yun, mas confident ka sa buhay, mas maraming opportunity darating sa iyo. So, importante yung alam natin yung mga bagay na yan. So, thank you for watching this video and I'll see you in my next video.